Yes, guys. Good morning, good afternoon, good evening. Ito na naman ang inyong service, Mr. KGB Crypto. Ang petsa ngayon ay December 14, Huwebes, alas 3 na ng hapon, guys. Pero syempre, bago tayo pumunta sa mga meeting, gawin muna natin ang ritual natin, guys. Sayang din kasi ito. So, pera pa din. Stake lang ng stake. Okay, stake natin ngayon 35.80 AXS. So, ayun na nga. Record lang. Screen record lang to guys yung ginagamit ko. Wala akong ibang mga tools. Wala akong ginagamit pa na mga edit software or application. Wala. Ano lang to. Screen record lang to ng Apple. MacBook. So, yun lang. Kaya wala nang edit. Sayang kasi bro. Mga sir, mga ma'am. Sayang yung oras. Kaya ganun din naman eh. Ito pang personal ko lang po itong vlog ha. Hindi ko sinabing gayahin nyo ako. Or alam mo yon hindi ko sinabing about lalo na sa mga crypto na mga binibili ko. Hindi ko kayo in-encourage na gayahin ako. Kasi syempre, pera ko yon, risk ko yon. Pera nyo, risk nyo yun. So, walang pilitan. Hindi po ako financial advisor para magbigay sa inyo ng mga prediction na accurate. Hirap yun. Masisisi pa tayo. Okay, so nandito tayo sa Katana. May nag-aano pala dito guys, may nag-comment. Mamaya, itong USDC. Yung USDC guys, stable coin yan. So, ibig sabihin ng stable coin, naka-fix lang siya, hindi siya umangat, di bumababa. So, bakit ko siya i-pair doon? Doon ko na siya i-pair sa add ng liquidity pool or swap. Doon sa alam kung tataas yung value. Ito kasi kahit umangat, tinan natin USDC ha. Para lang sa kapakanan ng mga nagtatanong. USDC. Check natin. Okay, bago tayo, ayan o. Naka-fix lang yan, hindi yan umaangat. Nasa kapresyo lang yan ng $1, 1 peso, parang ganun. Kakapiranggot lang yan mag-angat. Ito, bumagsak nga siya. Pero ano to, March 2021. Pero kadalasan yan lang yan, aangat lang, ganyan lang yan. Sa value kasi ng dollar versus peso yan eh. Or parang lumalabas $1 equivalent yan. Yan, equivalent yan $1. Okay, so hindi ko talaga siya, pag mag-add ako ng liquidity pool, magsuswap ako. Hindi ko isuswap dito kasi alam kong mababa ang value niyan. Hindi umaangat. Ito naman, posibleng bumagsak ng todo or umangat ng todo. Ito rin, posibleng umangat ng todo, umangat ng todo. Ito naman ang presyohan nito, nakabase ito sa presyo ng Ethereum. At itong berry, dati binili natin yan. Pero yung iba kong account, doon ako naglagay ng maraming berry. So, ito okay din yan. Sana mag-bull na ito kasi nakita nga natin na 10 billion lang yung supply pala nito. So, yun na. Sayang oras. Lipatan natin dito. 30, so may 15 tayo. Hinahati lang guys pag swap kasi pag add sa liquidity pool, kailangan kalahati. Kalahati dapat. So, 30, may matitira pa tayong panggas. Okay, swap na natin. Madalian lang to. So, ayun nga. May mga galawang kanina. Ay, kaninang umaga. Alas 3 ata yung kanina. Madaling araw. FOMC yun. Galawan sa nag-announce sa Amerika si Powell ba yun? So, pag mga ganun kasi sa mga forex, nagpo-forex, sa currency naman yun, kailangan updated sa mga ganun, lalo na kung news trader ka. Grabe galawan talaga. Pwedeng masunog agad yung kapirahan mo sa forex trading. So, ulitin natin, iba to ha. Crypto itong ating pinagpipindot ngayon. Crypto. Pero ito sa crypto naman, hindi ako nagte-trade sa crypto. Nagte-trade lang ako sa currency. Sa crypto naman, volatile masyado kaya hindi ako nagte-trade dyan. Oh, nawala na ako. Saan ba? Dito na. Farm na. Okay, stake na tayo. Ayan na. Tapos na tayo sa ating daily activities. Okay. So, mga 2 days ago, bumaba si Bitcoin. 1 day. Parang kahapon na tayo noon sa araw. Bumaba kasi nga yun yung correction, normal talaga na nagko-correct. Ayan, sa mga nag-aaksi dyan, naka-maintenance po ang aksi ngayon. Positive news yan dati kung nagme-maintenance kasi na-update yung mga bagong pangyayari sa aksi. Okay, o ba, ayos to para hindi ka daw mainip po. Uy, parang ano yung Flappy Bird ba yun yung dati, yung tumatalon-talon. 1, 2, uy, isa na lang. Ayos to Hindi talaga nag-aano si Axie, hindi siya
nagpapabaya sa innovation, talagang tuloy-tuloy siya. Kaya ito nagustuhan ko. Kaya kung matatanong niyo ako sa mga NFT game na hino-hold ko ng malaking amount, ito talaga si Axie. Kasi yun nga, nag-bull market na, nag-bear market, hindi naman sila nag-stop mag-develop. Yan. Oops. Ganda rin ha. Nakakalibang oh. Pero syempre, wala ka namang mapapanalunan dito. I don't know kung meron mapapanalunan. Ay, patay. Trap pala yun. Okay, sayang oras dyan. At wala pang marketplace, di ka pwede makabili kasi naka-maintenance sila. Okay. Tapos, okay, punta na tayo dito sa, mamaya na nga tayo dyan sa mga tanong. Calendar. So, ito sa Forex naman, sa nagtitrade ng Forex, ito yung malaking galawan kaninang umaga. Ito, FOMC. Yan, FOMC statement. As after 30 minutes. So, may galawan pa mamaya. Refresh nga natin. Para makita natin. Ito, sa CHF naman, yan. Okay. Di masyado yan. Ito, 9:30. Possible may galawan pa mamaya. 9:30 ng gabi. Tapos bukas, ayan yung mga red, di naman masyado. Ito yung malalakas, basta yung madaling araw yan. FOMC, CPI, yan, malalakas yan. Okay. Sa mga crypto, sa mga forex trader yon. So, punta naman tayo sa crypto bubbles. Ayun, ano lahat oh. Uy, bonk na naman. Grabe ka, bonk ha. Kaya magpatalo talaga nito. Ito sa Solana naman, para siyang Shiba token or Pepe coin. Ito naman, ang gamit niya na blockchain, Solana. Di ba si Solana umaangat, kaya kasabay din siya. Okay, next. Yung pagpapabay ng halving naman. So, meron tayong 17 nga. 125 days na lang, guys. Ayan, ito yung isa sa catalyst para umangat si Bitcoin. Okay, sa crypto natin. So, sa lahat ng mga crypto holders dyan, isa rin to sa inaabangan. Kasi pag nag-bull market si Bitcoin, nag-up and away, kasama ang mga altcoin. Ganun lang naman yun. So, kadalasan, base sa history, bago mag-bull at mag-bear, bago mag-bull market, tsaka pakatapos ng bull market, mga ilang buwan, talagang si Bitcoin tumotodo. Okay, base yun sa history history ng Bitcoin. Sa kanyang mga chart. Kaya nasa 2.3 ngayon si Bitcoin. Sa peso po tayo naka-convert. Ngayon, doon sa iba na gustong, nandito lang sa settings para maiba ng currency. So, ako kasi sa peso para hindi ako nalilito. Okay, yan. 34 si XRP, si Ethereum, 126. Grabe, 500 ko lang nabili yan, no? Imagine mo. Okay. Dogecoin, 0.01. Nabili natin yan. Ang masaklap lang, nagbenta tayo niyan. Check natin pinakamalaking angat ngayon. Si Bonk nga talaga sa top 100. Okay. Ito alam ko hindi pa nakakaranas ng bull market to eh. Tsaka si Pepe token. Kaya sa mga, ayan, sa Pepe token meron tayong hold dyan na malaki. Ayan, check natin. 2021 ang last bull market. Wala pa oh. January lang, December lang siya eh. All time high niya dati, January 2023. Swerte nyo kung dito kayo nakabili oh. Hindi ako nakabili kasi nga, nung bumagsak si FTX, yung may-ari ng exchanger, si Sam Bankman-Fried, isa sila sa malaking investor ng Solana, or Solana nag-invest sa kanila, parang ganun, kasi Solana bumagsak din. So lahat ng token na naka-attach kay Solana blockchain nagbagsakan, ito kasama to. Kaya hindi ko na siya pinansin. Malay ko ba, tataas pala yun ngayon ng todo. Siyempre, sa iba kasi ako nakafocus sa mga NFT games. Okay, yan. Ito naman yung portfolio natin, NFT games. Okay, bumalik na ulit. Na 2 million na yan. Pero bumagsak lang kasi nga nagbumagsak si Bitcoin. So, ngayon ito, si big time pa rin, guys. May profit na tayo na 250,000. Ito, 182. Kasama puhunan. Ito na 282 na siya. Ito mga kasama puhunan. Ito yung pinaka-gain ko na. So, ito, naka 250% na tayo dyan. 182% na earning. At ayan na. So, parang November 25 ko lahat ito nabili halos sa iba-ibang exchanger. Sinama-sama ko na dito sa isang portfolio para nakikita ko lang. At least di ko nabubuksan yung mga exchanger ko. So, ayun. Ito, bumagsak pero umangat na rin siya. Ayan, screenshot nyo na lang, record nyo. Tingnan nyo kung pwede nyo bilhin. Bahala kayo sa buhay nyo. Pera nyo yan ha. Hindi ko sinabing bilhin nyo ng bilhin lahat to na... Kumbaga, portfolio ko lang to. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo hindi. Pero syempre, very risky to. Pera nyo yan. Bahala kayo.
Hindi po ako financial advisor at wala akong kakayanan at kapasidad magbigay sa inyo ng advice na totoong mangyayari. So, posible rin ako malugi dito, posible rin ako matalo dito, kaya wag nyo akong gagayahin. Okay? Okay, guys. So, balikan na natin. Saan na pa ba tayo? Yun lang, wala na. Okay, doon na tayo sa mga comment, guys. Okay, Lord, sa mga present lagi dyan. Thank you so much. Ito, Paps, bakit di? Ayun na nga, nasagot na natin yan. Ito, ano ba sasabi nyo? Ito bagong ad ng Binance to si Sats. Tingnan nga natin to. Actually, hindi ko pa to nakikita. Check natin. Saturday, Sats. Parang ganun, 1,000 Sats ba yun? Ano nga ba yun? Parang may nabasa akong 1,000 kaka-add sa Binance 1,000 Sats. Ay, ito. Hindi. Tama naman. Ano ba yun? Oh, nag-dump siya oh. Check mo nga sa Binance. 1,000 Sat ba yun? Sat. Binance. Check natin sa ating phone. Alam ko. 1,000 Sat nga siya oh. Wala pa siya sa CoinGecko, guys. Wala siya sa CoinGecko kaya hindi ko siya makita. Dito lang nakita sa Binance. So, dito kasi sa CoinGecko, pwede mo siyang makita kung sino, ano mga website niya, lahat. Check natin sa CoinMarketCap. Baka nandito. Ito. Dito kasi yung mga details, makikita nyo naman dyan. So, max natin. Kaka-add lang niya December 12. Swerte nyo kung dito ko banda nakabili. Website nila. Hindi ko na kasi ginagamit tong CoinMarketCap kaya hindi ko na masyadong kabisado market. Sabay yung mga website dito. Ito. USAT. Ano to? Parang Uniswap. Wallet siya ng BRC20. Okay, ang supply niya nasa 1, 2, 3, 4, 5. Grabe, 2 trillion. 2 trillion minted. Deploy 2023 complete time. Bagong-bago lang. Ito pa lang yung holders, guys. Siyempre, pinakamarami dyan sa Binance. Kasi naka-trade na siya sa Binance. So, parang, ano to? BRC. May marketplace siya. Ano to, mga NFT? Mga passes to, yo. Kanya-kanya kasing project, guys. Kanya-kanyang narrative or iba-ibang ano to, magdadrag. Para siyang yung yung nung gumawa kasi ako ng token sa OpenSea. Gumawa ako ng mga NFT. Sa file ako nag-upload ng mga 10,000 NFT yung ginawa ko eh. So meron akong ginawa diyan yung WTM. WTM yung si Jackie Chan na NFT. Meron ako niyan sa OpenSea, 10,000. So bago kasi makapag-create nun, i-upload mo yon sa limutan ko na. Basta i-upload mo yon tapos may mga kukunin kang code doon para magawa mo yung NFT na nakalink doon sa OpenSea. Aralin ko ulit yun, ngayon yung utak ko kasi ang dami ko iniisip at saka hindi rin ako basta-basta mag-open na mga kailangan dito sa laptop kasi baka may ma-view yung iba dyan. Di ba? Mamaya mabuyo nyo pa yung mga porno dito eh. Joke lang. Bawal yun, guys, bawal. Alam ko bawal yun sa YouTube. So, ayun na. Bawal magsabi ng ganong words. Saan na ba tayo? Comment. Okay. Aralin ko pa to, Lods. Yung kay Tom Mel Santos. Aralin pa natin yon. Ay, dito pala kay TechNext88. So, dito naman sa gawa po ko yung insight na mas maganda ang single staking. Trinay ko yan pero ayoko dyan kasi nga nagpaparami ako ng EXS at saka RON. Ayoko dun sa Ronin kasi nasa 20% lang yun. Mas malaki pa rin ang kita dito sa meron kang ilalagay na liquidity pool. Mas malaki pa rin ang earning dito kasi kukumputin nyo yun, guys. Tingnan mo, 67% ito.
doon 20% lang. So, lamang pa rin dito guys, yung APR niya. So, sana nasagot ko yun. Pero dito kasi kailangan may kalahati. Kung marami ka namang RON, ihatiin mo sa excess, tapos at least 67 dito. Doon kasi sinasabi mo, single lang yun eh. Single staking lang yun ng check natin ha. Dito yun sa ecosystem. Tapos, staking yun eh. Staking, where are you? Ang dami na ng games oh. Ang dami ng laman ng Axie, grabe. Mantalang dati, ito yung RON staking. Nag-stake ako dito, ano lang eh, maliit lang. Parang 1 lang ata yan. Ayan oh. Connect to wallet. Ayan, 1 RON lang. So, ilang buwan na to, ito lang yung kinita. So, 1 RON, in-stake ko yan nung March pa. March, tinan mo guys, ang tagal ha. Sabihin, tagal talaga ako nagpipindot dito. So, eto, nag-try lang ako 1 kay Coco Bear. Si Coco Bear yung parang sinalihan ko. Ang commission 20%. So, March 30 pa yan, 2023, ilang buwan na. Ngayon, sa loob ng ilang buwan na yun, ito palang income. Kaya, sa 1 Ethereum, nag-try lang kasi ako. So, ayun siya. Kaya, mas malaki pa rin kung ako tatanungin dun sa isa. Dun sa, dito. 67% kasi dito. So, ayun. Sana nasagot ko yung tanong ni Jomel Santos 1933. Okay. Yan. Sagot ko. Ni-spam niya na. Para lang mabasa. Pasensya na kasi hindi. Minsan lang talaga magka-time. Okay. Kaya hindi ako pag sayang oras kasi guys. Okay, ito si Sir Franco De Vera. Ang lagi natin present. Lods. Present. Thank you. Lagi kang present sa mga video ko. Thank you so much, Lods. Thank you. Pros and cons sa USDT. Ito nasagot ko na yan. Yung pair nga nun. Kasi ito naka-stable lang siya. So, kung mag-stay ka sa farming, pwede naman. Pero ako kasi naka-EXS kasi alam ko para sila magtataas. So, ito kasi naka-fix lang siya. Ganon. So, ang RON lang yung inaasahan mong tumaas doon. So, pag doon kasi sa akin, RON EXS, pares yung tataas. So, pag bull market, mas malaki yung reward ko. Unlike pag dito, isa lang RON lang tataas, tas yung USDC naka-fix lang ganon. Isa lang yung aasahan kong tataas. Ganon siya, ganon. Basta, ganon yun. Ngayon, pag nag-bull market na, di-withdraw, tas lipat sa USDC o USDT. Ganon lang naman. Kay may possibility ba mawala biglang access taking? Possible to. Pero base sa computation natin, mga ano pa yan, 5 years, 7 years. Mga 7 years pa nga ang computation ko guys. Pero syempre, ipakita pa rin natin para lang sa ating nagtatanong na subscriber. Okay. So tingnan natin ito ang excess kasi ngayon 270 ang supply niya. Ang naka-circulate lang niya ay 270 0000123 minus natin tong circulation. So ito na kasi yung kumakalat ngayon sa iba-ibang exchanger, sa iba-ibang holder. Okay. 441. So ang natira na lang sa kumpanya 133. Okay, 133. So, check naman natin dun sa tanong mo, baka mawala. Tingnan natin, magkano ba ang daily reward? Ito daily kasi reward nila. So, ito na yung nag-stake sa kanila. Refresh natin para kita natin totoong ano. Ayan, ito kasi nag-iiba-iba yan guys. Ngayon, pag dumami ng tao nag-i-stake, syempre lilit ang porsyento. Ngayon, pag unti lang nag-stake, lalaki yung porsyento. Computed yan. So, tingnan mo to, ang daily reward na nabibigay sa mga nag-stake, ito yung total nag-stake, yung mga tao yan, ito nabibigay. Nabibigyan tayo dyan araw-araw ng 32 excess tayo dyan, isa tayo sa nabibigyan. Pero kung susumahin mo yan per day, yung 5516, tingnan natin ulit. So, ito pa yung supply na hindi pa namimina ba, or hindi pa nare-reward sa mga tao. I-divide natin yan sa 50516, ilang araw yan? 2,700 days yan. Divided by 365 days, kabuuan isang taon. 7 years pa yan bago maubos. 7 years pa. Pero kasi papaliitin lang nila yung porsyento para mas sumaba. Ganun lang naman yun So, ayun lang. Sana nasagot ko ang tanong ni Madam Lisa Nelson, 750 per day. Aba, ay siya na.
Okay, next video loads. Ibang coin na pwede rin namin bilhin. Okay, nandun, ang mga coin na pinagbibili ko lang, ito yun, ito, sa ngayon, sa mga NFT games, hindi pa ako bumibili ng iba. Kasi marami pa ako naka-hold na token na hindi ko naman masyadong, hindi ko ginagalaw, nasa Trezor wallet lang. Dyan, may video naman tayo dyan sa mga account natin. Okay, thank you Lord sa video. Maraming salamat din sa iyo, guys. Sa iyo, Expense LAD, LAD. Boss, pwede ba? Pwede po kaya medyo malakas. O, ito yung ma'am, pasensya na. Wala kasi akong edit na eh. Okay. Pag nag 8K ang excess paldo. Yes, yan din ang inaasahan natin sana. 14 million. Ang kada di na withdraw yan, nandyan lang yan, hindi pa yung totoong pera, guys. Ganun naman yun. Ganun sa mga sa NFT. So ayun lang naman ang ating video for today. Sana nasagot ko. Next time magbabasa tayo ng comment. Maglaan tayo 5 minutes per day ng buhay natin para basahin lang yung comment. Thank you so much sa inyo. At ulitin ko, ang video na to ay para lang sa akin ito. Vlog ko lang to sa sarili ko. Hindi ko in-encourage na gayahin nyo ako. Hindi ko in-encourage na mag-invest kayo sa in-investan ko, okay? Basta at least makapagbigay tayo ng knowledge sa inyo, ng babala, kung ano man, mga insight, kung ano-ano, mga thoughts, o mga wisdom words. So, nasa sa inyo na yun, basahin nyo lang, or pakinggan nyo yung napakapangit kong boses. Okay, thank you so much sa inyo, and again, this is Mr. KGB. Bye-bye. See you tomorrow, guys. Thank you.